Story time tayo tungkol sa application ko sa Japan. Before I start the story, nais ko sabihin sa inyo, talagang naniniwala ako na everything that happens in our lives has a reason. Tinarget ko nga mag-apply as an English teacher sa Japan last year. Hindi birong makapasok as an English teacher sa JET program o yung tinatawag nilang Japan English Teachers Program dahil sa dami ng aspiring teachers at gustong-gustong makapag-apply at maging teacher sa Japan. Siyempre, sa dami ng benefits at sa laki ng sahod. Ito yung mga pinagkaabalahan ko last year, so I prepared all the necessary documents, original documents ang kailangan like original diploma, original transcript of records, pati yung transcript of records ko sa masters, isinabit ko na rin, plus many other documents. At isa sa mga toughest requirements na dapat mong isubmit ay ang statement of purpose. Ang statement of purpose ay a 2-page essay. Ano nga ba ang statement of purpose? From the title itself, kailangan mo ilagay doon sa essay mo lahat ng reasons o yung purpose mo kung bakit ka nag-a-apply as an English teacher sa Japan. At isa pa sa mga mahihirap na mga requirements ay yung recommendation letters o reference letters coming from your two bosses kahit sa previous job mo o sa present job mo. Therefore, kailangan kong humingi ng dalawang reference letters coming from two different people. Ang hirap din i-accomplish ng mga to, guys. Ito isa sa mga directors na nilapitan ko ay napakalayo pa ng bahay kasi retired pero na siya. Nagdala na rin ako ng fruit para naman meron token ako na ibibigay sa kanya. Pasasalamat na rin dahil hindi siya nagdalawang isip na bigyan ako ng reference letter. At kapag nga nakumpleto mo na isang damukal na requirements na yan, ay kailangan ko nang isubmit ang mga ito sa Embassy of Japan in the Philippines. Buti na nga lang pala, guys, yung diploma ko ay dalawa yung original copies, kaya naman may isang pang natira sa akin. Di ba nga nabanggit ko sa inyo na dapat original yung diploma at yung transcript of records. Pero sad to say, yung transcript of records ko o TOR ay isa lang ang original copy ko, kaya I need to get another one para naman may kopya pa rin ako ng original TOR ko. Ang naging deadline nga ng application last year for the JET program ay November 7. So October pa lang ay naisubmit ko na sa Embassy of Japan in the Philippines personally yung aking application. At hindi pa dyan natatapos, guys, dahil nga ang tagal mong iintayin ng result. And recently, guys, nga ay lumabas na nga ang result ng first screening, which is yung statement of purpose, pati na rin yung application form na finiloutan ko. But I also told myself, guys, na whatever the result will be, tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. At sinabi ko naman sa aking sarili na pag talagang para sa akin to, ibig sabihin, for Japan talaga ako. At pag hindi naman ako nakapasa, meron pa namang maraming options. Pero noon pa man, guys, I've been dreaming talaga to teach and live in Japan. Hindi ko rin naman maitatanggi na isa sa mga naging influences ko ay yung mga vloggers sa Japan na nagva-vlog tungkol sa mga teachers sa JET program. Sinubaybayan ko sila at na-inspire nga ako sa mga stories nila. Kasi naman, guys, pag ako'y nag-set ng goal ay talaga namang gagawin ko ang lahat para lang matupad ko yung goal na yun. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi na ako bago sa field na to kasi nga ang tagal ko nang nagtuturo. At inisip ko rin na advantage ko na ang tagal ko nang nagtuturo sa ibang bansa. Kaya sabi ko, naku, kayang-kaya kong makapasok sa JET program. Bukod kasi na over 100,000 pesos ang salary doon every month, ay wala kang gagastusin pag kayo ay naka-ready na at nakaset na to fly to Japan. I want to be very honest sa inyo, guys. Talaga namang hindi ko naman maitatanggi na talaga nag-expect ako na makapasok sa JET program at mag-succeed sa Japan. Paano nga ba malalaman kung nakapasok ka o nakapasa ka sa first screening ng JET program? Yan ay makakatanggap ka ng isang email coming from the Japan Embassy. Pero guys, hindi ako nakatanggap ng email, meaning hindi talaga para sa akin ang Japan. And I know, guys, deep inside my heart, na maluwag kong tinatanggap kahit na napakahirap ng aking naging experience sa preparation sa pag-a-apply nga sa Japan. Kahit hindi man nakapasa o makapasok man ako, alam ko may reason at may purpose si Lord para sa akin.